Ng Philippine National Police, si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, kaugnay sa sinabi nito sa isang interview na hindi maituturing na adik ang ilang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, hindi din ito naman si Ma'am Fajardo. Depensahan ng pamunuan ng Philippine National Police ang mga gumagamit ng iligal na droga. Sa halip, sinabi ni Chief PNP na dapat na ituring ang mga itong biktima at hindi sospek. Some of them. Hindi suspect, sila'y biktima. Yes, biktima pa rin sila, pero yes, suspect pa rin. Kasi alam mo, these people are the same people. Kasi pinagtanggol niya pa yung kanyang chief, pinagtanggol niya yung kanyang sinabi ng kanyang chief, no? Siyempre, medyo naunawa ako pagtatanggol mo baka makarinig ka, bossing mo 'yan di ba? Oh. Baka mami suspending ka diyan, tanggalin ka diyan spokesperson, hindi na-demote ka. Pagtanggol mo na lang. Kaya lang kasi kung ganyan tayo ng ganyan, asa ng yagballs, asa ng tapang. Di ba? Alam nating mali pinagtatanggol natin. These are the same people na sinabi wala daw nasaktan sa KOJC. These are the same people na sinabi wala daw tear gas sa KOJC. Ito yung the same people na niwala kay Marcos na walang armas na pinasok sa KOJC. So you expect us to believe? Kasi nililihis niya diba? Iba raw ang konteksto. Pag-usapan natin iba raw yung konteksto. Hindi raw pinagtanggol ni Marbil ang mga adik. Hindi raw kinukonsinti ni Marbil ang mga adik. Yan po ang punto ni Fajardo. Pakinggan natin. In fact, may mga nahuli tayo na ang reason nila is kaya sila kasi ang dami nyo ring nahuhuli. Di ba may nahuli pa nga si Abalos tsaka si Marcos? Di ba dyan sa checkpoint? Wala na, patay na yung balita. Biggest drug hole. Patay na yung balita hindi na makita yung driver. Diba? May nahuhuli kayo, yes. Nasaan sila? Yan ang tanong ng taong bayan. Asan na yung driver? Nawawala nga, hindi nga nyo binabalita. Yung araw-araw, nung nahuli yung drug hole na yon, biggest drug hole, recording drug hole sa buong nangyari sa Pilipinas. Tas walang balita. Hindi kayo nagtataka? Tapos pababa ng pababa. Ganito raw yung dami nung nahuli na droga, tapos pababa ng pababa. Maniniwala pa ba ang taong bayan? You cannot blame the people. Yung sinasabi niya, meron din naman daw silang nahuli. Yan yung mga kwento nyo. The drugs is para magising lang sila just to extend yung working hours. I think that was the context na sinabi ng ating Chief PNP na hindi dapat tinitignan ng isang drug user as masama, kundi biktima sila. Kasi meron ding economic side. Sinabi pa ni Ito kaya, sabi niya, yung mga nahuhuli nila ay para lang ma-extend kasi per ora. Yan yung konteksto nung sinasabi ni Fajardo at ni Marbil na per ora sila. Okay? So, hindi dapat ituring na adik, ituring itong biktima. Ulitin ko, dahil sabi niya, merong economic side ito. So, ang ibig sabihin, unawain natin kasi may economic side. Trabaho nila yan Parang ganun. Kailangan nilang kumita nang sila ay merong maiuwing sapat na pamumuhay ng kanilang pamilya. So, hindi adik yan. Biktima. Yun po ang konteksto nung sinasabi nitong si Fajardo. Teka muna, mali pa rin. Hindi dapat magsasalita on national TV yung bossing mo, yung chief mo na si Marbil ng ganyan. Kasi nagbibigay ng masamang signal sa mga adik.
sa mga drivers, specifically ang sinasabi mo to extend the hours. 'Di ba? Kukuha ka ng lisensya, may drug test. Ibig sabihin, hindi ka dapat humahawak ng mulubela kung adik ka. Yung mga salitang ganyan, hindi galing dapat sa pulis. All the more, hindi galing dapat sa chief of police. Bawal magmaneho ang adik. Ngayon, ayaw mong tawaging adik. Bawal magmaneho ang biktima ng droga na nakadroga. Bottom line, nakadroga. Yung nakainom nga, bawal sa inyo eh. Huhulihin nyo. Yung nakadroga pa, ay sasabihin nyo mag-i-excuses yung mga bashers, yung mga panatiko ni Marcos. Eh, iba naman kasi inom. Kasi downers yun, makakatulog ka, mahihina. Ang droga, ang shabu, gising ka, alerto ka. See? Pag ganyan na excuses mo, chances are addict ka na. Why? Kasi wala namang addict na umamin ng kanilang pagkakamali. Habang tumitira yan, they will find an excuse. Gaya ni Marcos. Hindi sa addict ha. Gaya ni Marcos, na instead harapin yung problema ng baha, ano sasabihin niya? Kasalanan ng Pag-asa. Ano sinabi nila magkapatid? Kasi itong Pag-asa, na-overwhelm lang tayo. Excuses. Di ba? Makakita ka ba ng addict? Hindi ako dapat ng droga, magmamaneho ko eh. Or, hindi, kailangan ko to. Kayo ba magpapakain sa pamilya ko? Hindi naman kayo eh. Paano kung di ako makapag-drive? Kayo ba papasahod sa akin? See? Excuses. You connect. Ang addict mahilig sa excuses. Tandaan nyo yan. Hindi ganyan dapat ang statement ng chief of police. Iisipin mo, instead na inamin niya may pagkakamali siya, na misunderstood nyo ko, pero mali, sorry. Dapat eto sinabi ko. Kumuha pa ng spokesperson para ipagtanggol siya. This is the kind of leadership we have. Ganyan ang style ni Marcos eh. Same thing si Marbil, ganyan din ang style. Di ba? Saan tayo tutungo nito? Puro tayo excuses. Brigadier General Fajardo na dapat ding tignan ang economic side sa paglaban sa illegal na droga at hindi lamang law enforcement perspective. Gusto mong Yun ang nakakaasar. Yung economic side. extend ng iyong working hours. Take a case in point, yung ating mga konduktor, yung mga driver na nahuhuli po na pag nag-positive sa drugs, ang reason nila kasi grabe yung biyahe, kailangan nilang manatiling gising. So ito lang po yung konteksto. Dagdag pa. So are you telling us, ma'am, are you telling us, pag driver ka, konduktor ka, allowed na kayo magdroga? Kasi yun yung konteksto sinasabi mo, yung economic side. Kailangan natin to mga drivers, kailangan makapag-konduktor, makabiyahe sila ng bus. So are you telling these people, okay na mag-drugs basta driver ka at saka konduktor? Are you hearing yourself? Nadidinig mo ba sarili mo, ma'am? Bilang spokesperson ng pulis, may galiwaw. Ano nangyayari sa Pilipinas? Ni Brigadier General Fajardo, kailangan ng whole nation approach sa paglaban sa ipinagbabawal na gamot. Kaya nga hindi na lamang po tayo sa reduction program nagko-concentrate. Yung ating demand reduction program is also given equal emphasis to address na hindi ito addiction na pagka na-identify ka ay sinasabi nga nila that would result na may mga killings doon sa mga police operation. They deserve. Hindi ako, ma'am, tingin ko sa inyo ha. Kasi alam nyo yung ginagawa ninyo, binibaby nyo mga adik. Kaya lumalakas ang loob eh. Pansinin nyo yung panahon ni Duterte tsaka yung panahon ngayon. Ang adik takot dati.
Ngayon, panay ang tanggol nyo eh. Yes, oo, biktima yan. Unawain natin. Pero yung magsasabihin yung ganyan no national TV, halimbawa yung addict nakikinig, oo nga naman. Di ma'am, yung nakatake, hindi ba mainitin ang ulo niyan? Yung sinasabi nyo, hindi naman magre-resulta sa pagpatay. Hello, ang dami na, hindi kami pinanganak kahapon and I'm sure hindi ka rin pinanganak kahapon. Ang daming patayan dahil addict. So, sige, di ilagay nyo na. Pwede kang nakadroga pag bus driver ka at konduktor ka. Yun. Mahirap po yun kasi mainit ang ulo ng mga nakadroga. Hindi lang alerto yan ha. Mayayabang yan. Pulis kayo, alam mo yan. May mga experience kayo sa nakatira ng sabu. Mga war freak yan. Yang yabang yung pagiging war freak, pahawakin mo ng manubela na ilan ng pasahero. Nilalagay nyo sa alanganin. Nilalagay nyo sa kamatayan ng mga pasahero. Pag may nangamatay na mga pasahero dyan, nasa kamay nyo dugo, ma'am. Mahirap po yung ganyan. Huwag naman po ganun. Second chance also. Kasi nga, baka some of them hindi naman talaga addict. Sa isang Hindi, walang problema sa second chance eh. Lahat naman tayo may pagkakamali. Di ba? Hindi tayo sa nagmamalinis. Although hindi ako nakapag-trick ng drugs kahit once. Not even once. Let me just be clear on that. Pero lahat tayo may pagkakamali sa buhay. So dapat may second chance. Tama ka doon. Di ba? Pahardo. Ma'am Pahardo. Pero yung second chance na yun, ibig sabihin, bigyan mo silang pag-asa. Turuan mo. Ito dapat gawin nyo para hindi kayo inaantok. Ma'am, ang daming Starbucks. Ayaw mo yung Starbucks, may 7-Eleven, magkape. Kailangan talaga sabu. Sabu-sabu. Ano ang cocaine? Pwede na rin. Pwede na ang cocaine sa politiko? Hindi, nagtatanong lang tayo. Kasi nagko-compromise na eh. Hindi, tanong lang po yun. Ang daming paraan, ma'am. Pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, ang daming dahilan. Pambira, Red Bull lang gising yan eh. Naman, naglulukuhan naman tayo. interview, sinabi ni Chief PNP na ilan sa mga nahuhuli ng mga pulis sa Ano naman si Marbil, dapat pinagsabihan niya na yun eh. Sinasabi ko, dinidiscuss ko kanina, being a leader and being a boss. Dapat yan, Antimano, nag-admit na siya ng pagkakamali niya. It's my fault. Na-misunderstood ako, but still it's my fault. Hindi. Hinayaan niya pang pagtanggol siya ng babae. Ginusto man niya yun or hindi, dapat, kinall out niya. Wag muna. Ako na to, akin na to. Ako na, mali. Yan ang leader. operasyon ay minsan lamang gumamit ng illegal na droga dahil nais na tumagal sa oras ng trabaho. Mia Alonso, UNTV News and Ginamit pa. Ang sabi niya, yung iba naman daw kasi, sabi ni lagyan natin, sabi niya, ni Marbil, yung iba naman kasi isang beses lang gumamit. Galing sa'yo, naniwala ka doon? Halimbawa, nahuli mo isang adik, ano sasabihin niya? Hindi, taon na ako nagdadroga. Taon na akong nagdadrive, nagdodroga ako parati. Ano sasabihin niyan? Siyempre, first time. Ngayon lang. Naman parang wala kayong intelligence. Pulis kayo, alam mo naman yun. Meron ba nga amin? May kayo ba? Sa mga manonood nito, maniniwala ba kayo na yung mga tinutukoy nilang bus driver sa mga konduktor ay first time magtitake? Tas nahuli agad? Marbil naman.
Hindi mo masisisi ang taong bayan kung bakit ang tingin sa'yo parang sinungaling. Hindi sila talaga maniniwala dyan sa pinagsasabi mo. Kalokohan yan. Pambira, oh.